May bagay ba mula sa iyong nakaraan na gusto mong takasan? May alaala ba na gusto mong kalimutan? May pagkakasala ka bang nagawa na gusto mong mabago kung may pagkakataon ka lang? Hi everyone! Welcome back dito sa ating channel. Kasama nyo ang inyong Mama Mia and hello sa inyong lahat na nakikinig ngayon. And yes, wala pa rin tayong video, wala pa rin tayong on-cam hanggang matapos itong Holy Week. Pero sa ngayon, isang napakagandang kwento ang ibabahagi ko sa inyo. Isang kwento na swak naman talaga sa kung ano ang ating isineselebrate na mga Katoliko ngayong araw na ito, ngayong Semana Santa. Kaya eto na, huwag na nating patagalin pa ang inyong programang Dear Mama Mia. May mga tunog na hindi mo makakalimutan kahit ilang taon pa ang lumipas. Kahit gaano mo pa piliting takasan, babalikan at babalikan kanila na parang kampana tuwing 6:00 ng gabi. Dear Mama Mia, nung bata pa ako, akala ko ang kampana ay paalala lamang na oras na para magdasal. Ngayon, alam ko na, hindi lang pala yun paalala, hindi lang din paanyayang magdasal. Ngunit, babala rin pala iyon. Ako po si Rica, at ito ang kwento ng kasalanang matagal ko nang itinago. Hanggang sa dumating ang isang Semana Santa na hindi ko na talaga kinaya ang lahat. Hindi lahat ng katahimikan ay payapa. May mga katahimikan na parang may sumisigaw, pero walang ibang nakakarinig kundi ikaw. Ganito ngayon ang bahay namin. Tahimik. Pero pakiramdam ko, bawat sulok, may mga matang nakamasid. Bawat sulok, may mga bibig na nakakaalam. Maaga akong nagising isang araw. Hindi dahil gusto ko, kundi dahil hindi na ako makatulog. 4:00 pa lamang iyon ng umaga, ngunit gising na ang aking diwa. Nakahiga ako sa kama, nakatitig sa kisame na parang may sagot doon sa lahat ng mga tanong ko sa aking sarili. Pero wala. Kahit isa, wala akong makuhang kasagutan. Naririnig ko sa labas ang mahihinang kaluskos ni Mama. Alam ko ang ginagawa niya. Tuwing Semana Santa, pare-pareho ang ritual ni Mama. Maglilinis ng altar, mag-aayos ng kandila, maglalagay ng bagong puting tela. Parang nililinis niya ang bahay na para bang handa ito pagdating ng Diyos. Kung pwede lang sanang palinisan ko rin ang puso ko sa mama ko, ay matagal ko na sana itong ginawa, Mama Mia. Gising ka na ba, Rica? Tawag ni Mama mula sa labas. Saglit akong natigilan bago ako sumagot. Opo, mahina. Mahinang-mahina ang boses ko na para bang ayokong marinig niya ito. Sige, maganda ka na dyan at magsisimba tayo mamaya. Napapikit ako. Pupunta kami ng simbahan. Dati, simpleng bagay lang yun para sa akin eh. Pero ngayon, parang parusa na
ang pagpunta doon. Bumangon ako ng dahan-dahan. Pakiramdam ko, mabigat ang buong katawan ko. Hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa dala-dala ko. Kasalanan. Isang malaking kasalanan. Habang nagbibihis ako, napatingin ako sa salamin. Hindi ko agad nakilala ang sarili ko. Namumugto ang mga mata ko. May dark circles ito na para na akong isang panda. Maputla ang mga labi ko. At sa ilalim ng mata ko, may bakas ng mga gabing hindi ako nakakatulog. Ganito na ba talaga ang itsura ko? Bulong ko noon sa aking sarili. Pero hindi yun ang tanong na kinatatakutan ko, Mama Mia eh. May kinakatakutan pa akong isang tanong. Ganito na ba ako bilang tao? May mga alaala na hindi lang basta bumabalik. Mga alaalang sumusugod sa'yo. Walang paalam. Walang tanong kung gusto mo ba silang alalahanin. Habang nagsusuklay ako, bigla kong naalala ang isang eksena. Isang simpleng gabi. Tahimik, at doon nagsimula ang lahat. Ang simula ng aking malaking pagkakasala. Ang ganda mo pala kapag hindi ka nakasimangot. Boses yon ni Daniel, Mama Mia. Napahigpit ang hawak ko sa suklay. Parang narinig ko ulit siya eh. Malapit, pabulong, at mapanganib. Hindi ko dapat pinakinggan ang boses na yon. Hindi ko dapat binigyang pansin, pero ginawa ko. At huli na nang mapagtanto kong maling-mali pala ang ginawa kong iyon, Mama Mia. Ang pagpansin ko kay Daniel, ang pagbigay ko ng oras at espasyo sa kanya dito sa aking puso ay ang unang pagkakamaling nagawa ko. Paglabas ko ng kwarto, nandun silang lahat. Si Mama, si Papa, at ang ate ko. Si Ate Leia. Nakangiti siya sa akin. Palaging ganun si ate. Maliwanag. Yung kanyang personalidad ay isang klase ng personalidad na mamahalin ng lahat ng mga nakakakilala at nakakasalamuha niya. Good morning, Rika, bati niya. Ngumiti ako pabalik. Pilit ang ngiting yon. Good morning, ate. Kung alam lang niya, Mama Mia, kung alam lang niya ang totoo, hindi niya ako ngingitian. Hindi niya ako babatiin ng ganon. Oh, nasan si Daniel? Tanong ni Mama. Sandaling natahimik ang mundo ko. Maagang umalis eh, sagot ni Ate Leia. May aasikasuhin daw siya. Napayuko ako, Mama Mia. Hindi ko alam kung alin ang mas masakit para sa akin. Yung wala ba si Daniel o yung nandito siya? Pagdating namin ay punong-puno po ang simbahan. Amoy kandila ang paligid. Amoy bulaklak. At sa hangin ay parang naririnig mo pa ang dasal ng lahat. Umupo kami sa pinakagitnang bahagi ng simbahan. Yung paboritong pwesto ni Mama. Tahimik ang lahat. Pero ang loob ko noon, Mama Mia, ang loob ko ay napakagulo. Na para bang may nag-aaway, na para bang may nag-uunahang emosyon na mamalagi sa puso ko. Habang nagsisimula ang misa, narinig ko ang sinabi ng pare. Ang Semana Santa ay panahon ng pagninilay-nilay.
pagmumuni-muni. Napatawa ako sa loob ko. Pagmumuni-muni? Araw-araw na akong nagmumuni-muni. Araw-araw. At sa araw-araw na yun, ay lalo lang akong nalulunod. Napatingin ako sa krus, sa sugatang katawan ni Jesus. At sa unang pagkakataon, Mama Mia, nakaramdam po ako ng hiya. Hindi dahil sa takot ko sa magiging parusa niya sa kasalanan ko, kundi dahil alam kong kahit mali, kahit kasalanan, kahit may masaktan akong iba, ay pinili ko pa rin ang pagkakamaling iyon. Pinili ko pa rin ang magkasala at gumawa ng masama. Pag-uwi namin ay tahimik ulit kami. Ganun kasi talaga sa bahay namin. Ang nanay ko ay laki sa lola. Relihiyoso at relihiyosa ang lolo't lola niya. Kaya naman nakuha ito ng nanay ko mula sa kanila. At dahil dun, Mama Mia, parang pinalaki din nila kami ng ate ko sa paraang ganon. Pero alam ko sa sarili ko, na hindi ito yung tipikal na katahimikan namin tuwing Semana Santa. Hindi ito yung katahimikan na walang laman. Kundi ito yung katahimikan na nangyayari bago may sumabog na bomba. Habang nag-aayos ako ng mesa, lumapit sa akin si Mama. Rika? Mahina niyang tawag na para bang ayaw niyang may ibang makarinig sa aming pag-uusapan. Napahinto ako at napalingon sa kanya. Ikaw nga, magtapat ka nga sa akin. Diretso niyang sabi. Walang paligoy-ligoy. Biglang dumagungdong ang dibdib ko sa sobrang kaba. Ma? Ano pong ipagtatapat ko po sa inyo? Sabi ko na pilit pang ngumingiti para kunwari ay wala akong naiintindihan sa kaniyang sinabi. Kasi paano ko sasabihin ang isang bagay na hindi ko kayang pangalanan, Mama Mia? Paano ko sasabihin ang isang bagay na alam kong masasaktan siya ng lubusan? Anak, hindi ko alam kung ano yung dinadala mo. Pero, hindi yan gagaan kung hindi mo ilalabas. Dagdag pa niya. Ma, ano pong ilalabas? Huwag ka nang magkaila, Rika. Anak kita. Anak ko kayong dalawa ni Leia. Kaya ramdam ko, kung may mali o may nararamdaman kayo, ganon ang isang ina, Rika. Napakagat ako sa labi ko. Kung alam lang niya, Mama Mia. Kung alam lang niya kung anong dinaramdam at dinadala ko, hindi niya gugustuhing marinig yon. Pagkatapos ng aming hapunan, agad akong nagligpit ng mesa. Wala na yung dating nagtutulakan pa kami ni Ate Leia kung sino ang maghuhugas ng pinggan at kung sino ang magpupunas ng mesa. Sa gabing yun, ako na ang gumawa ng lahat. Lumipas ang mga oras. Lumalalim ang gabi. Lahat ng tao sa bahay, pati na rin siguro ang mga kapitbahay, ay natutulog na. Pero ako, gising na gising pa rin. Nakaupo ako sa gilid ng kama. Hawak ang isang maliit na bagay, Mama Mia. Isang bagay na sisira ng lahat. Hindi lamang ng buhay ko, kundi maging ng pamilya naming lahat. Pregnancy test kit. At nakalagay doon ang 2 mapulang guhit. 2 simpleng linya. Linya
na magpapagulo ng lahat ng bagay sa buhay ko. Ang lalim ng iniisip ko noon. Naisip ko noon at naintindihan ko na hindi ko na ito pwedeng ilihim. Hindi na lang ito pwedeng maging isang pagkakamali na nakatago sa dilim. Kasi ang lihim na to, kahit ayokong malaman ng iba, kahit gustuhin ko mang itago habang buhay, ay hindi ko na magagawa. Dahil may pruweba na. May buhay nang tumitibok-tibok sa loob. At kasabay noon, hindi ko na maitatago ang malaking kasalanang ginawa ko at ginagawa ko pa. Napahawak ako sa tiyan ko. Mahina lang ang pagkakadampi ng palad ko dito. Parang natatakot akong maramdaman ng buhay sa loob. Ano ang gagawin ko? Buntong hininga kong tanong sa aking sarili. Walang sumagot sa tanong ko na yun. At sa katahimikan ng gabing yun, dun nagsimula ang tunay ko pong pagbagsak. May mga umaga na ayaw mo nang magising pa. Hindi dahil pagod ka, kundi dahil alam mong pagmulat mo ng mga mata mo, babalik ka lang ulit sa realidad na pilit mo na sanang tinatakasan. Ganitong-ganito ang umagang yon. Nagising ako sa tunog ng kampana mula sa simbahan. Mabagal, mabigat. At bawat pagtunog nito ay tila may kasamang paalala. Na para bang may nagsasabi sa kalooban ko na kahit na anumang gawin mo, Rika, hinding-hindi ka na makakatakas pa. Dahan-dahan akong bumangon. Hindi ko na kailangang tingnan ng salamin para malaman ko kung anong itsura ko. Alam ko na eh. Pagod, wasak, at parang itsura ng tao na unti-unting nauubos. Paglabas ko ng kwarto, naamoy ko agad ang kape. Si Mama. Palagi talaga siyang nauunang magising sa umaga. Oh, gising ka na pala? Tanong niya nang hindi man lang lumilingon. Opo. May lugaw dyan sa mesa. Kumain ka kung nagugutom ka na. Tumango lang ako kahit hindi niya nakikita. Umupo ako sa isang upuan sa mesa. Tinitigan ko ang mangkok. Mainit pa. Umuusok pa nga eh. Pero hindi ko magawang isubo iyon. Bigla akong nasusuka. Mabilis akong tumakbo papunta sa banyo. Hinawakan ng lababo habang sunod-sunod ang ginawa kong pagduwal. Anak? Sigaw ni Mama. Ayos ka lang ba? Ano nangyayari sa'yo? Okay lang po ako, Ma. Pilit kong sagot kahit nanginginig na noon ang boses ko. Pero hindi ako okay, Mama Mia. At alam kong hindi na ako magiging okay pa. Habang nakayuko ako, nanginginig ang kamay ko. Hindi na lang basta takot ang nararamdaman ko. Eto na yung puntong hindi mo na kayang lokohin pa ang sarili mo. Eto yung puntong hindi mo na kayang i-deny pa kahit anong pilit mo. Buntis ako. At hindi lang ito basta-basta pagbubuntis. Hindi lang ito kasalanan dahil nakipag-anuhan ako sa isang lalaking hindi ko asawa na para kay Mama ay malaking pagkakasala sa Diyos. Kundi mas malalim pa na kasalanan ang pinagmulan ng pagbubuntis ko. Pagkatapos kong maduwal ay pumasok ako sa banyo. Nagkunwari akong naiihi. Pero hindi ako lumabas agad doon.
Nagtagal ako sa loob, umaasang paglabas ko, magiging normal na ulit ang lahat. Na hindi na ako maduduwal, na hindi na ako makakaramdam ng takot at kaba. Pero hindi ganun ang buhay eh. Hindi mo pwedeng i-rewind o hindi mo pwedeng baguhin ang mga pangyayari. Pagbalik ko sa sala ay nandun na si ate. Nakaupo, tahimik, na para bang nagmamasid siya sa akin. Ilang sandali pa, siguro hindi na nga siya talaga nakatiis at tumingin na siya sa akin. Rika? Mahina niyang sabi. Napahinto ako, Mama Mia. Okay ka lang ba? Tanong niya ng may pag-aalala. Ang simple-simple ng tanong kung tutuusin. Pwedeng sagutin ng oo o hindi. Pero parang may tinik sa pagkakatanong niya noon sa akin. Oo naman ate, mabilis kong sagot. Masyadong mabilis. Nagtutunog defensive na. Hindi agad nagsalita si ate. Tinitigan niya lang ako na para bang tinitignan kung totoo ang sinabi ko. O para bang may hinahanap siya mula sa mukha at sa mga mata ko. At dun ako kinabahan, Mama Mia. Kasi paano kung nakikita na niya? Paano kung nararamdaman na niya? Namumutla ka eh, sabi niya. Parang hindi ka okay. Okay lang ako ate, pagod lang siguro ako. Sagot ko naman. Sigurado ka? Oo. Pagod lang ako dahil alam mo naman 'di ba, kagagaling lang ng finals namin bago ako umuwi dito sa atin. Tumango lang siya, Mama Mia. Pero ako noon ay hindi na makatingin sa kanya. Hindi ko kaya. Kasi ang totoo, siya ang huling taong dapat kong saktan eh. Siya ang taong minahal ako nang walang kondisyon. Siya ang tao na kahit binigay sa akin lahat ng mga magulang ko, kailanman ay hindi siya nagtanim ng sama ng loob. Hindi siya nainggit, hindi siya nagselos. Bagkus, Mama Mia, ay pinaramdam pa niya sa akin na mahal din niya ako. Siya ang taong pinaka-close ko. Siya ang taong alam kong maaasahan kong magtago ng mga sekreto ko. Pero ako ang gumawa ng isang malaking sekreto na kasalanan para siya ay saktan. May mga alaala na kahit anong pilit mong itulak palayo, ay tila parang boomerang. Bumabalik. Mas malinaw, mas matalas, mas masakit. Hapon noon, Mama Mia. Tahimik ang buong bahay. Walang katao-tao sa paligid kundi kami lang. Ako at si Daniel. Bakasyon noon sa eskwela. Kaya nasa probinsya ako at wala sa syudad para sa aking pag-aaral. Hindi ka pa ba lalabas? Tanong niya habang nakasandal sa pinto. Wala naman akong pupuntahan eh. Sagot ko. Lumapit siya. Masyadong malapit. Dapat tumatras ako. Dapat lumayo ako. Kasi boyfriend siya ng kapatid ko. Hindi lang basta boyfriend, Mama Mia. Kundi mapapangasawa siya ng Ate Leia ko. Pero hindi ko ginawa. Hindi ko ginawa kung ano yung tama. Hindi ako umatras. Hindi ako lumayo. Alam mo, parang ang lungkot-lungkot mo tingnan. Bulong niya. Parang magkaiba kayong dalawa ni Leia. Si Leia kasi masayahin,
Si Leia kasi, laging may kasamang kaibigan. Laging gustong may kasama. Samantalang ikaw, ang tahitahimik mo. Parang gusto mo laging mag-isa. Napatingin ako sa kanya dahil sa mga sinabi niyang yun. At doon ako nagkamali, Mama Mia. Kung bakit ko siya tiningnan. Kung bakit ko siya tinitigan. Kasi sa mga mata niya, may nakita akong bagay. Bagay na hindi ko dapat hinanap pa. Pagtingin, pagkilala, pagintindi, pagmamahal. Mga bagay na hindi ko naramdaman sa matagal na panahon. Mga bagay na hindi ko naramdaman sa mga lalaking nakikilala ko sa syudad at nakakarelasyon ko. At dun nagsimula ang lahat sa pagitan namin ng fiancé ng kapatid ko, Mama Mia. Hindi kami nagsimula sa isang halik, hindi sa isang lihim ng gabi, kundi sa isang sandali. Isang sandaling pinilit kong tumitig imbis na umiwas. Mama Mia, pinilit kong kalimutan ang alaalang yun. Pinilit kong wag alalahanin kung paano nagsimula ang pagkakamali ko. Kaya binalik ko ang utak ko sa realidad. Binalik ko ang utak ko sa kasalukuyan. Kumakain kaming mag-anak. Tahimik, pero may panakanakang mga tanong ang tatay ko. Mula sa kung kumusta ang trabaho ni ate, kung kumusta ang plano nila tungkol sa kanilang kasal ni Daniel, at kung kumusta na ang pag-aaral ko. Pagkatapos ng masayang usapan nila sa mesa na nakikisali lang ako, ay nagligpit na ako ng mga pinagkainan. Pagkatapos, eto na. Gabi na naman ulit. Tahimik na naman ulit ang bahay. Pero ang loob ko ay tila may bagyo. Hawak ko ulit yung test, Mama Mia. 2 na ngayon ang hawak ko sa kamay ko. Na para bang umaasa akong magbabago ang resulta. Pero hindi nangyari yun. Walang nagbago. 2 guhit pa rin. At ngayon, 2 pregnancy test kit na at merong 2 pulang guhit. Umupo ako sa sahig ng kwarto ko. Yumakap sa sarili ko. Ano na bang gagawin ko? Mahina akong tanong noon sa loob ko. Hindi ko alam kung sino ang tinatanong ko. Sarili ko ba? O ang Diyos? Bigla kong naalala si Daniel. Hinawakan ko ang cellphone ko. Nag-type ako, nagbura, nag-type ulit. Daniel, kailangan nating mag-usap. Matagal bago ko yun na-send at mas matagal ang paghihintay ko sa kanyang reply, Mama Mia. 1 minuto, 2, naging 5, naging 10. Walang reply. Tinawagan ko siya. The number you have dialed is unattended or out of coverage area. Napapikit ako. Mama Mia, alam ko naman eh. Hindi lang dapat sarili ko ang sinisisi ko. Hindi ako mag-isa sa kasalanang ito. 2 kami. Pero bakit ganon? Bakit iniwan niya akong mag-isang humarap sa responsibilidad na ito? Kinabukasan, iba na ang tingin ko sa lahat. Sa bawat sulok ng bahay, may alaala. Sa bawat tingin ni ate, may nararamdaman akong takot. At sa bawat mga mata at salita ni Mama, tila may alam din siya. Rika, samahan mo ako sa simbahan mamaya ha? Sabi ni Mama.
Napahinto ako. Mama, wag na lang po ako. At bakit? Wala akong maisagot. Paano ka ba magsisimba? Kung pakiramdam mo, hindi ka naman karapat-dapat na pumasok dun sa loob. Mama, masama kasi ang pakiramdam ko eh. Pagsisinungaling ko. Anak, mas lalo kang dapat lumapit sa kanya kapag may nararamdaman ka. Mahina niyang sabi. Na tila ba alam ni Mama na may pinagdadaanan na kong mabigat. Napangiti akong nang mapait. Kung alam lang niya, Mama Mia. Kung alam lang niya na ang dinaramdam ko ay hindi basta-basta pagkakasala. Kundi pagkakasala na maaaring sumira sa kanyang binuong pamilya. Hindi talaga ako sumama kay Mama. Kahit anong pilit niya, nagkulong lang ako sa kwarto. Madilim, tahimik. Humiga ako at hinayaan ang sarili kong malunod sa iniisip ko. Paano ko ba sasabihin sa kanila? Paano ko aaminin ang totoo? At paano kung hindi ako mapatawad ng mga magulang ko? Lalong-lalo na ng ate ko. Mas madali sanang magtago. Pero paano ko ba habang buhay itatago lalaki tong tiyan ko? Sa bawat araw na lumilipas, Mama Mia, pakiramdam ko ay lalo akong sinasakal ng lihim na hawak ko. Kinagabihan, narinig ko ang boses ni ate sa labas. Masaya siya. May kausap sa phone. Miss na kita, babe. Napatigil ako. Alam ko kung sinong kausap niya. Yung lalaking tinitext ko kagabi. Yung lalaking tinatawagan ko pero out of coverage area kagabi. Uwi ka na ha? Sabi pa ni ate. Parang may kutsilyong pumasok sa dibdib ko. Kasi alam ko, Mama Mia eh. Alam kong kung darating man si Daniel, kung uuwi man siya, hindi ako ang uuwian niya kundi ang ate ko. Napahawak ako sa bibig ko para pigilan ang paghikbi ko. Gusto kong sumigaw. Gusto kong sabihin kay ate na hindi na niya pwedeng pakasalan si Daniel. Dahil ako na ang dapat pakasalan ni Daniel dahil sa akin na siya may matinding pananagutan. Gusto kong umamin. Gusto kong tapusin na ang lahat ng mabigat na pasan-pasan ko pero hindi ko magawa. Kaya nanatili akong tahimik. At sa katahimikang yun ay mas lalo po akong nawawasak. May mga araw na kahit hindi pa nagsisimula, alam mong may magwawakas na. Ganito ang pakiramdam ko nang magising ako noong Miyerkules Santo ng taon na yun, Mama Mia. Hindi ako nagulat na umiikot ang sikmura ko pagbukas ng mga mata ko. Hindi na bago sa akin ang hilo. Simula nung nagdalantaw ako, ganito na ang araw-araw ko. Hindi na bago ang pakiramdam na parang may mali sa buo kong katawan. Pero may isang bagay na tila mas lalong tumitindi. Yung takot. Yung klase ng takot na hindi mo kayang itago kahit gaano ka pa kahusay magpanggap. Pagbangon ko, napahawak agad ako sa tiyan ko. Hindi pa ito halata. Wala pang nakikita pero ramdam ko na. Isang buhay. Buhay na bunga ng malaking pagkakasala. Buhay na hindi ko alam kung paano ko poprotektahan. Dahil ako mismo, hindi ko alam kung kaya ko bang protektahan ang sarili ko. Tanghali na noon, Mama Mia, nung lumabas ako. Tahimik ang bahay. Nasa kusina si Mama. Si ate lumabas. Ako lang ang nasa sala. Ilang sandali pa ay may tumigil na motorsiklo sa labas ng bahay. At dun, nakita ko siya ulit.
Ang taong ang tagal ko nang gustong kausapin, ang taong matagal ko nang namimiss, si Daniel. Parang tumigil ang oras sa pakiramdam ko. Nakatayo siya sa may pintuan, na para bang walang nangyari, na para bang hindi ako nag-text sa kanya, na para bang hindi siya nawala, na para bang hindi niya ako iniwan. Hi, mahina niyang sabi. Hindi ako nakasagot agad, pakiramdam ko lahat ng dugo ko umakyat sa ulo ko. Bakit ngayon ka lang? Sa wakas, lumabas na rin iyon sa boses ko, Mama Mia. Mahina, na para bang pinipigilan ko talagang lakasan dahil baka marinig ni Mama na nasa kusina. Lumapit si Daniel, dahan-dahan, na parang walang mali. Di ba sabi mo, kailangan mo akong makausap? Napatawa ako, pero walang saya doon sa boses ko. Talaga bang pumunta ka dito dahil doon? O pumunta ka dito dahil tinawagan ka na ni ate? Napakamot siya sa batok niya. Ilang segundo siyang tahimik. Rika, sorry. Isang salita lang ang kanyang sinabi, Mama Mia. Hindi ko alam kung bakit siya nagsusorry. Hindi ko alam. Kasi wala pa naman siyang alam tungkol sa sitwasyon ko eh. Pero kahit malaman niya, kulang na kulang ang sorryng yon. Daniel, buntis ako. Diretso kong sabi, walang paligoy-ligoy pero halos pabulong. Natakot akong baka marinig ni Mama. Nakita ko ang pagbabago sa mukha ni Daniel, na para bang sa loob ng 3 segundo, 3 emosyon din na magkakaiba ang nakita ko. Gulat, takot, at galit. Tapos may isang bagay pa ako na nakita na mas nakakasakit ng aking damdamin, Mama Mia. Pag-iwas. Ano? Bubuntis ka? Hindi mo ba ako narinig, Daniel? Sigurado ka ba? Mama Mia, gusto ko siyang sampalin noon. Gusto ko siyang sigawan. Gusto kong sabihin sa kanya. Sa tingin ba niya hindi ko sisiguraduhin bago ko sabihin sa kanya yon? Pero hindi ko magawa. Dahil nasa kusina lang si Mama, nagluluto, at baka marinig pa niya ang sinabi ko. Hindi niya tinanong sa akin kung okay lang ba ako. Hindi niya tinanong sa akin kung anong gagawin namin sa sitwasyon ko. Bagkus ang tinanong niya ay kung sigurado daw ba ako. Doon ako tuluyang nabasag. 2 buwan na akong hindi dinadat ng Daniel. At 2 beses na rin akong nag-pregnancy test. Sagot ko sa mahina, ngunit nanginginig ng boses. Gusto ko nang maiyak, pero baka lumabas si Mama mula sa kusina. Baka magtaka siya. Baka mapaamin ako nang wala sa oras. Tahimik siya. Hindi makatingin sa akin. Anong plano mo dyan? Tanong niya, Mama Mia. Napatingin ako sa kanya na halos hindi ako makapaniwala. Ang Daniel na ibinibida sa akin ni Ate Lea na mabait, na responsable, na mabuting tao, ngayon ay tila naguhugas kamay sa ginawa naming kasalanan ng magkasama. Plano? Tumango siya. Talaga ba, Daniel? Anong plano ko? Bakit? Ako lang ba ang gumawa nito, Daniel? Ako lang ba ang may kasalanan kung bakit may bata dito sa sinapupunan ko?
Tanong ko sa kanya sa mahina ngunit matigas na boses. Rika, hindi pwede to. Hindi pwedeng, alam mo naman 'di ba? Parang may sumabog sa tenga ko. Hindi pwede? Daniel, hindi mo yan naisip. Nung hinahaplos mo ko, hindi mo yan naisip. Nung inaaya mo ko, nung binubulong-bulungan mo ko. Rika, masisira ang lahat. Bakit, Daniel? Hindi pa ba sira ang lahat? Putol ko. Nanahimik siya, Mama Mia. Tahimik na tahimik. At sa katahimikan na yun, tila alam ko na kung ano ang magiging sagot. Kung ano ang kanyang magiging plano. Hindi niya ako pipiliin. Hindi siya mananatili. Hindi niya pananagutan ang bata na nasa aking sinapupunan. Rika, I'm sorry. Pero hindi ko kayang iwan si Leia. Ang pangalan ng ate ko. Lumabas sa bibig niya na parang kutsilyong tumarak sa dibdib ko. Pero ako, tong anak mo, kaya mong iwan? Kaya mong abandonahin, ha? Tanong ko. Hindi siya sumagot. At yun na yata yung pinakamasakit na sagot. Ano bang gusto mong mangyari, Daniel? Tanong ko na pilit nagpapakatatag kahit ang totoo ay gusto ko nang umiyak, Mama Mia. Gusto ko nang gumawa. Napahinga siya ng malalim. May paraan pa, sabi niya. Doon ako natakot. Anong paraan? Hindi siya sumagot, pero alam ko na. Huwag mong ituloy yan, sabi niya. 4 na salita, Mama Mia. 4 na salita na sumira sa huling bahagi ng pagkatao ko. Napaatras ako. Daniel, anak mo rin to. Rika, please. Anak mo to, sigaw ko. Hindi ko na napigilan ang sarili ko, Mama Mia. At sa unang pagkakataon, parang nawala ang takot sa dibdib ko. Parang mas nauna kong naramdaman ang matinding galit para kay Daniel. At hindi ko na naisip kung nasaan kaming dalawa. Rika? Biglang tumigil ang mundo ko nung narinig ko ang boses na yon. Boses yon ni ate. Nakapasok na pala siya sa loob ng bahay ni hindi man lang namin napansin ni Daniel. Hindi ko alam kung gaano siya katagal nakatayo doon. Hindi ko alam kung gaano karami ang narinig niya. Pero isang bagay ang sigurado. May alam na si ate. Dahan-dahan ko siyang nilingon. Nakatayo siya. Namumutla. Nanginginig. At nakatingin sa amin ni Daniel ng palipat-lipat. Anong ibig sabihin ito? Tanong niya. Walang sumagot sa aming dalawa, kahit si Daniel na tahimik. Lumapit si ate. 1, 2 hakbang. Hanggang sa nasa harapan ko na siya. Rika. Tawag ni ate sa boses ko. Walang galit ang boses niya, pero masakit. Masakit pakinggan ang boses na yun, Mama Mia. Totoo ba? Tanong niya. Hindi ako makasagot agad. Kasi sa sandaling yun, alam ko na eh. Wala nang babalikan pa. Wala nang pwedeng i-deny pa. Dahil parang kumpirmasyon na lang yung pagtatanong niya. Alam ko,
Narinig na niya, Mama Mia. Kaya sa sandaling yun, sa wakas, nailabas ko rin ang nilalaman na bigat ng dibdib ko. Tumango ako. Sa pagtango ko ay parang may bumagsak na pader. Biglang napaatras si ate. Hindi. Bulong niya. Hindi. Hindi. Sabi niya at napahawak siya sa ulo niya. Parang hindi niya matanggap na totoo ang mga nangyayari. Kay Daniel ba? Tanong niya na halos hindi na marinig. At muli, Mama Mia, tumango ako. At dun siya tuluyang bumagsak at napasigaw. Bakit? Bakit, Rika? Sigaw niya. Ang sigaw na yun ay parang sigaw ng isang taong wasak na wasak. Bakit ikaw pa? Hindi ko alam kung anong isasagot ko, Mama Mia. At doon naman lumabas si Mama mula sa kusina. Ano nangyayari dito? Tanong niya. Walang ni isang sumagot. Tumayo si ate mula sa pagkakabagsak niya, na para bang iniipon niya lahat ng lakas niya para makalapit sa akin. Hinawakan niyang balikat ko. Rika, bakit? Anong ginawa ko sa'yo para gawin mo sa akin to? Doon ako tuluyang napaiyak. Wala, ate. Wala. Wala, pero bakit? Wala akong masagot sa tanong na yun. At yun ang pinakamasakit na parte sa lahat, Mama Mia. Hindi katulad ng iba niyong mga sender dito na may rivalry silang magkapatid, na may inggitan. Sa amin walang ganun, Mama Mia. Minahal ako ng ate ko. Sanggang dikit kaming dalawa. Magkakampi sa lahat ng bagay. Kaya walang dahilan para gawan ko siya ng ganitong kalaking kasalanan. At wala ring magiging sapat na dahilan para mapatawad niya ako. Ang nanay ko naman ay hindi na mapakali noon. Tahimik na siya. Pero palipat-lipat ang tingin niya sa amin ni ate at ni Daniel, na para bang inaalam niya ang katotohanan. Si ate naman unti-unting binibitawan ang balikat ko. Umatras at tumingin kay Daniel. Ikaw. Isang salita, pero punong-puno ng galit. Babe, patawarin mo ko. Sabi ni Daniel. Umalis ka. Umalis ka! Sigaw ni ate. Hindi na lumaban pa si Daniel. Hindi na siya nagsalita. Sa isang iglap, umalis siya. Tuluyan. At iniwanan kami sa wasak na katahimikan. Anong nangyayari? Tanong ni Mama. Itanong mo dyan sa malandi mong anak, Ma. Sagot ni ate. Rika, anong nangyayari, ha? Ma, mabuntis ako. Ano? Napakabata mo pa. At sinong ama? Si Daniel ba? Hindi ako makasagot. At dun bumagsak ang nanay ko. Ilang saglit siyang umiyak, pagkatapos ay tumayo at sinabunutan ako, Mama Mia. Ang bata-bata mo pa, ang landi-landi mo na. At mapapangasawa pa talaga ng kapatid mo yung nilandi mo. Ma, hindi ko nilandi si Daniel. Eh anong nangyari, ha? Siyang lumandi sa'yo? Hindi ako nakapagsalita. Inisip ko, Mama Mia, sino nga bang lumandi kanino?
Ako ba ang lumandi kay Daniel? O siya ba ang lumandi sa akin? Hindi ko na alam kung ano ang totoo. Halos sabunutan ko na noon ang sarili ko. Halos tulungan ko na si Mama sa pananabunot niya sa akin. Ilang oras din kaming ganon hanggang sa pumasok na ako sa kwarto ko. Nung natahimik na ang paligid, lumabas ako. At nandun si ate sa may sala, nakatulala. Umupo ako sa harap niya, Mama Mia. Magkaharap kaming dalawa pero parang milya ang layo namin sa isa't isa. Lumayo ka sa akin, sabi ni ate. Mahina pero malinaw. Ate, huwag mo akong kausapin. Napatras ako. Simula ngayon, Rika, huwag mo akong tawaging ate. Dahil hindi mo naman ako nirespeto. Hindi mo naman ako tinuring na ate mo. Nadurog ako, Mama Mia. Sa isang iglap, hindi lang si Daniel ang nawala sa akin, kundi maging ang buong pamilya ko. Pati na rin ang pagkatao ko bilang kapatid niya. Mama Mia, sa gabing yun, naghapunan kami. Isa yun sa mga hapunan na hindi ko makakalimutan. Hindi dahil masaya kami, kundi dahil dun kami nawasak bilang isang pamilya. Tahimik kami sa pagkainan. Kompleto. Nandun si Mama, si Papa, si Ate. Ako nakaupo, pero pakiramdam ko hindi ako kabilang sa pamilyang ito. Walang nagsasalita. Ang tanging maririnig mo lang ay ang tunog ng kutsara na tumatama sa plato. Mabagal, mabigat. Magdasal muna tayo, sabi ni Papa. Sabay-sabay kaming yumuko. Panginoon, salamat sa biyayang ito. Napapikit ako, pero hindi ako nagdasal. Kasi sa loob ko, isang tanong lang ang paulit-ulit. May karapatan pa ba akong humingi ng patawad at biyaya pagkatapos ng lahat? Nung matapos na ang pagdarasal ni Papa ay sabay-sabay na kaming kumain. Pero ako hindi ako makagalaw. Bigla akong nakaramdam na naman ng pagduduwal. Tumayo ako agad. Rika? Tawag ni Papa. CR lang po. Mabilis akong naglakad na halos tumakbo. Pagpasok ko sa banyo, agad akong napasandal sa pinto at doon ako tuluyang bumigay. Hindi ko na kaya. Hindi ko na kayang magpanggap pa. Hindi ko na kayang tumingin sa kanila na parang walang nangyari. Alam ko naman, Mama Mia, wala pang ni isa kina ate at mama ang naglakas loob na sabihin kay Papa ang kanilang natuklasan. Pagkalabas ko ng banyo ay nanginginig ang buo kong katawan. Nasa mesa pa rin sila. Nahimik. Pero ramdam ko na may hinihintay. Bumalik ako sa upuan ko at umupo. Huminga ako ng malalim. Pa, may sasabihin ako. Tahimik. Sobrang tahimik. Pero nakita ako sa mukha ng Papa ko na naguguluhan siya. Na para bang nagtatanong siya kung bakit siya lang ang tinawag ko, tatlo silang nandun. Buntis ako, Pa. Sa isang iglap ay parang tumigil ang mundo. Rika, ano yung sinasabi mo? Mahina ang boses ni Papa, pero ramdam ko ang panginginig. Buntis po ako. Mas malinaw kung sabi, sinong ama? Diretso ang tanong ni Papa. Walang paligoy-ligoy. Napahigpit ang hawak ko sa damit ko. Hindi ako makatingin sa kanya. Hindi ako makatingin kay ate at lalong hindi ako makatingin kay mama.
Pero kailangan kong sumagot. Kay Daniel po. At doon tuluyang nabasag ang lahat. Biglang tumayo si Papa at sumigaw ng, "Ano?" Biglaan. Malakas. Anak ng... Hindi niya tinuloy ang pagmumura niya. Pero sapat na. Umiiyak na si Mama noon. Na parang gusto kong magsinungaling at gusto kong bawiin pero huli na ang lahat. Sorry po. Yun lang ang kaya kong sabihin. At sa unang pagkakataon sa buhay ko, nakita kong bumagsak si Mama. Hindi lang pisikal, kundi bilang isang ina. Hindi na sumigaw si Papa. At mas nakakatakot yun. Kasi tumahimik siya. Umupo ulit at dahan-dahan na tiningnan ako. Rika, alam mo ba kung anong ginawa mo? Tumango ako. Pero sa totoo lang, Mama Mia, hindi ko alam kung gaano ba talaga kalalim ang sinira ko. Pamilya mo ang sinaktan mo. Napayuko ako. Ate mo ang inagawan mo. Ate mo yan. Hindi na niya napigilan at doon ako tuluyang nadurog. Tahimik lang si ate. Hindi siya sumigaw. Wala siyang reaksyon. Hindi siya umiyak. Mas masakit yun, Mama Mia. Kasi hindi ko alam kung anong nararamdaman niya. Hanggang sa tumayo siya at nahandahan tumingin sa akin. Alam ko na pa. Kanina pa. Kaya pala ang tahitahimik ninyo. Ikaw din ba, Sabel? Alam mo tong ginagawa ng anak mo? Kanina ko lang din nalaman. Aalis muna ako, sabi ni ate. Walang pumigil sa kanya, walang nagsalita. At sa paglabas niya, parang may parte sa bahay namin ang sumama sa kanya, Mama Mia. Tahimik ulit. Pero ngayon, hindi na ito simpleng katahimikan. Ito na yung katahimikan na punong-puno ng pagkawasak sa loob ko, Mama Mia. Hindi ako makatulog. Paano ka nga ba matutulog kung alam mong wala na ang pamilyang dating lagi mong sinasandalan? Madilim ang kwarto ko, pero mas madilim yata ang loob ko noon. Lumabas ako ng bahay. Walang paalam. Naglakad. Hindi ko alam kung saan ako pupunta hanggang sa makarating ako sa simbahan. May pabasa noon, Mama Mia. Dahil kahit gabi na ay Semana Santa naman. May nagdarasal. May umiiyak. At ako, nakatayo lang ako sa likod. Nakatingin sa krus. Narinig ko ang sabi ng pare, "It is finished." Nanginginig ang boses niya. At sa huling salita ni Jesus, tinanggap niya ang lahat ng sakit. Sabi ng pare, napaluha ako, Mama Mia. Kasi hindi ko kayang tanggapin ang sarili kong pagkakamali. Lumuhod ako. Hindi ko alam kung paano magdasal pagkatapos ng pagkakasala ko. Panginoon, sabi ko sa mahina at basag na boses. Hindi ko alam kung paano. Huminga ako ng malalim. Kung may natitira pa kahit konting awa. Napahawak ako sa tiyan ko, Mama Mia. Kahit sa anak ko na lang. At doon, unang beses akong umiyak, hindi para sa sarili ko, kundi para sa anak ko. Hindi ko na maalala kung gaano ako katagal sa loob ng simbahan. Umiiyak ng tahimik hanggang sa maramdaman ko ang isang kamay sa balikat ko. Mainit, mahinahon. Rika, boses ni Mama.
Hindi ko alam kung paano niya ako nahanap. Hindi ko alam kung paano niya nalaman na umalis ako. Pero nandun siya. Hindi galit, pero umiiyak. Anak, sabi niya at sa wakas ay niyakap niya ako, Mama Mia. Mahigpit ang pagkakayakap na yon. At dun ako tuluyang napahagulgol at napaiyak sa balikat ng aking ina. May mga araw na hindi galit pero hindi rin masaya. Sabado de Gloria noon. Ito yung araw na parang nakabitin ng lahat. Wala pang muling pagkabuhay pero tapos na ang paghihirap. Parang ganito din ang pakiramdam ko. Nasa bahay ako, tahimik. Hindi na ako umiiyak pero hindi na rin ako nagsasalita. Na para bang ubos na rin ako. Si Mama paminsan-minsan akong tinitingnan. Si Papa halos hindi ako kausapin. At si Ate, wala siya. Hindi pa siya umuuwi. Hapon na nang marinig ko ang pinto. Dahan-dahang bumukas. At nung lingunin ko ay si Ate ang nandun. Pagod. Namumugto ang kanyang mga mata. At sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang mas matinding takot. Dahil pakiramdam ko hindi na ako nakikita ng ate ko. Ate, tawag ko pero hindi niya ako pinansin. Dumaan lang siya. Pero bago siya tuluyang pumasok sa kwarto niya ay huminto siya. At least nagsabi ka bago pa mawakuli ang lahat. Mahina. Hindi ko alam kung papuri iyon o panunumbat. Pero sapat na yun para mapaupo ako. Ibig sabihin, hindi pa tuluyang sarado ang lahat. Kinagabihan, kumatok siya sa kwarto ko. Mahina, na para bang hindi sigurado kung makikipag-usap siya sa akin. Rika, ako to. Pasok ka, ate, sagot ko. At pumasok siya. Hindi siya umupo, tumayo lang siya sa harap ko. Rika, hindi kita kayang patawarin. Hindi ko alam kung hanggang kailan. Alam ko, ate. Pero hindi ibig sabihin nun na titigil ang mundo mo. Hindi ibig sabihin nun na hindi mo ipapanganak yung batang yan. Ipanganak mo. Buhayin mo. Pero sana wag mong aasahan na mapapatawad kita. Pagkatapos nun, Mama Mia, hindi na niya ako inantay na sumagot pa. Tumalikod na siya. Lumabas sa kwarto ko at sinara yung pinto. Akala ko tapos na, pero may isang bagay pa. Si Daniel. Hindi pwedeng matapos ang lahat nang hindi ko siya hinaharap. Hindi para sa kanya, kundi para sa sarili ko. Tinawagan ko siya, Mama Mia, pero hindi niya ako sinagot. Tinext ko siya pero wala ding sagot. Hanggang sa kinagabihan, nag-message sa akin si Daniel. Hindi kita mahal, Rika. Si Leia ang mahal ko. Pero maging siya, hindi ko na rin makukuha dahil sa nangyari. Tigilan mo na ako. Mag-move on na tayo pare-pareho. Napaluha ako, Mama Mia. Hindi niya ako pananagutan. Kahit pa hindi na siya pipiliin pang muli ni ate, hindi din niya ako bibigyan ng katiting na pansin. Linggo noon, linggo ng muling pagkabuhay. Mama Mia, kinatok ko si ate sa kwarto niya. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko.
Di ko alam kung gusto ko bang sabihin niya kay Daniel na panagutan ako. Basta bahala na. Basta gusto ko siyang makausap tungkol kay Daniel. Katok ako ng katok pero walang nagbubukas. Nung pihitin ko ang doorknob ay hindi naman pala ito nakalock. Nung buksan ko to, Mama Mia, ay wala si ate sa kwarto. Hinanap ko siya sa buong bahay. Hanggang sa dumating si Mama. Kagagaling niya lang sa simbahan. Ma, nasan po si ate? Umalis ang ate mo, Rika. Hindi na muna siya uuwi dito. Kailangan niya munang magpalamig. Po, hindi ka niya kayang harapin. Kailangan niyang maghilom sa sugat niya. Pero kailangan kong kausapin si ate tungkol kay Daniel. Wag na wag mo nang babanggitin ang pangalan ng lalaking yan, lalo na sa harap ng tatay mo. Alam mo kung gaano tayo karelihiyosong pamilya, Rika. Pero handa kaming pagsabihan ng kung ano-ano ng mga tao dahil dyan sa dinadala mo. Basta wag lang maging bahagi ng pamilyang to yung lalaking yon. Mama Mia, itinakwil na talaga ng mga magulang ko si Daniel. At kahit gustuhin ko mang sumama kay Daniel, hindi rin maaari dahil hindi ko na siya makontak. Lumipas ang mga buwan, hindi na ako muling nag-aral pa. Pinagandaan ko na lang ang panganganak ko. At nung pinanganak ko ang isang batang babae, hindi ko alam kung nabura na ba nito ang takot at pagkakasalang nararamdaman ko sa aking dibdib. Basta ang alam ko, kakaibang saya ang naramdaman ko nung mabuhat ko ang sarili kong anak. Kung sana nandito si ate, kung sana kompleto kaming pamilya, mas masaya siguro kami. Kaya lang, Mama Mia, ngayong Semana Santa ay mag-aapat na taon na mula nung mangyari ang lahat. Mula nung nagkabukuhan. Mula nung nagkaalaman ng madilim na kasalanan. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin ako kinakausap ni ate. Kumukontak siya sa mga magulang ko. Kapag tinatanong ko ang mga magulang ko tungkol kay ate, ay wala din silang sinasabi dahil nire-respeto daw nila ang gusto ni ate na huwag akong balitaan ng kahit na ano tungkol sa kanya. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko hihintayin ang pagpapatawad ng ate ko sa akin o kung mapapatawad pa ba niya ako. Pero siguro, Mama Mia, gagamitin ko na lang itong programa mo. Pagbabakas sakali na baka makaabot kay ate itong kwento ko. Baka kahit sa pamamagitan nito ay makahingi ako ng tawad. Hindi ko naman pipilitin kung hindi pa siya handang patawarin ako. Pero sana, kahit subukan lang niya. Kung magtatanong kayo tungkol kay Daniel, wala na rin akong naging balita sa kanya. Kahit anong social media accounts, kahit anong hanap ko, wala talaga akong makita. Di ko alam kung sadya ba niya talaga akong pinagtaguan o sadyang hindi na talaga kami nakatadhanang magkita sa isa't isa. Sa loob ng 4 na taon, ngayon ay hindi naman na ako nag-iisip na magbabalikan pa kami. Ang sa akin lang, Mama Mia, kahit makilala man lang niya yung anak niya, kahit mayakap man lang niya, at kahit magkakilala man lang silang mag-ama. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat. Naway sa Semana Santang ito ay may magbago na. Naway umuwi na sa ate. Naway mabuo na ang aming pamilya na sinira ko dahil sa isang malaking pagkakamali. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat. Lubos na gumagalang, Rika. Ay, nako Rika. Wag mo nang wag mo nang isipin kung mapapatawad ka ng ate mo o hindi. Ang sa'yo ngayon, maging mabuti kang ina, pagsilbihan mo ang mga magulang mo, at humingi ka ng tawad ng paulit-ulit sa ate mo kapag may pagkakataon.
Sa totoo lang, hindi naman obligasyon ng isang taong patawarin yung mga taong nagkasala sa kanila. Lalo na dito kay Leia na mismong kapatid niya ang nagtraidor sa kanya, 'di ba? Dati, naiisip natin na, ay, ang sama ng kapatid. Kahit may inggit ka sa kapatid mo, kahit may ginawa siyang masama sa'yo, dapat hindi mo ginagantihan ng ganyan kasakit. Pero, mas masakit tong ginawa ni Rika kasi nga, wala naman silang hindi pagkakaunawaan ng ate niya. Kakampi naman niya ang ate niya sa lahat ng bagay. Mahal naman siya ng ate niya. Pero sadyang ganun eh. Sadyang may mga pagkakamali siya. Pero alam mo kung anong nagawa mong tama, Rika? Nailayo mo ang ate mo sa isang lalaking katulad ni Daniel. Kasi naniniwala ako kung hindi ikaw yun, meron at merong ibang babae yun. Kaya lang mas masakit kasi ikaw pa na kapatid niya. Anyways, isang mabuting ano lang dahil nakadodge ng bullet itong si Leia nung hindi natuloy ang kasal nilang dalawa ni Daniel dahil sa'yo. Ay, ang hiling ko sana nga ngayong Semana Santa magkaroon ng pagkakataon na makapag-usap kayong magkapatid at kahit hindi kayo magkapatawaran agad, at least ma-open yung communication, 'di ba? Kasi sa tingin ko nasasaktan pa rin si Leia hanggang ngayon dahil ayaw niya na magsabi ang mga magulang ninyo ng kahit anong bagay sa'yo tungkol sa kanya, parang ganon. Anyways, thank you very much sa inyong walang sawang pagsuporta at pagmamahal. Medyo mahaba ang ating kwento for today's video. Pero worth it naman, diba? Dahil maganda naman. At syempre, bago tayo magnilay-nilay for today, hello muna ako sa ating mga suking members na nakikinig palagi. Maraming salamat sa inyo. Hello ako kay Marlia Guiana Shane, kay Jasmine Magbanwa, kay Miriam Gutierrez, kay Rose Arevalo, kay Rico Sedanco, kay Colleen Bueno, kay Gimaras Girl, kay Benson Boyser, kay Smackdax, kay Dayan Martinez, kay Maria Elena Abe, kay Maureen Tugab, kay Gail Easy, kay Mila Raduban, at kay Freaky. Hello! Maraming salamat sa panonood at syempre sa pagpapamember dito sa ating channel. At hello din ako sa ating mga members na laging nakikinig. Kahit mga members, mga subscribers na laging nakikinig. Kahit hindi na magpa-member, basta hindi nagsiskip ng ads. I love you pa rin. Hi ako kay Judith McGovern. Maraming salamat. Maylin Sapulna. Maraming thank you din Jasmine Sarte, Emilia Ortiz, Catherine Sueco, Angelica Nieva, kay I'm Shy, Sakura Vlogs. Maraming salamat. Hello din kay Grand Fricks, kay Fredilyn Balao, kay Lobelia Tuling, kay Cutie Hot Mom. Hello sa'yo. Kay RD Edria, Zoraida Gomida, JM Vlog, maraming salamat. Hello din ako kay May Marie Bornales. Hello din kay Mary Grace Ruelo, maraming salamat. Janice Bakino, kay Mary Grace, ayun, kay Ronnie Dioso, kay Kwapi K, kay Ma'am She Say Wonder Kasambahay, kay Rachel Villapane, at sa lahat ng ating mga tagapakinig. Yung mga hindi nabasa, alam nyo na po sa susunod. Baka pangalan nyo na ang ating babanggitin dito sa ating program. Thank you very much to all of you. Mahal na mahal ko po kayo. Hanggang dito na lang muna tayo for today. At bukas ulit dito sa inyong paboritong programa. Bye-bye! Ingat! Mwah! Love you!